Panginoon sa kanyang mga salita sa pananalangin. Amen? Sa simbahan. Hindi natin kinakalimutan yung pagtitipon. Nirecord mo yung kanina. And in the strength of His might. How many believe that God is mighty? Amen? How many believe that God is mighty? Amen? Ibig sabihin siya ay omnipresent, powerful, walang imposible sa Kanya. He is omniscient. Alam niya ang lahat. He is the all-knowing God. Amen. And Paul stated the reason why we need to be in the presence of the Lord. Bakit pa tayo kailangan na nasa katabi ng Panginoon, babad sa panalangin, babad sa Kanyang salita? Because, and Paul explained the reality of the existence of the enemy. Sino mga ating kaaway? Apatiro man natin? Amen? The devil or demons. Siya ang dahilan. Amen? Sa John chapter 9, mababasa natin doon na may isang bata, isinilang bulag mula pa sa kanyang ibig sabihin, isinilang na siyang bulag, no? Congenital ba tawag doon? Siya daw ay bulag, ngunit siya ay pinagaling ni Jesus. Amen. Ngayon may nagtatanong, Panginoon, bago gumaling yung bata, sino ba ang may kasalanan? Yung mga magulang ng batang to, itong batang ito, ang Diyos ba? No? Bakit siya ay pinanganak ng bulag? Pero sabi ng Panginoon, walang may kasalanan, kundi minarapan ng Panginoon, at may pinahintulutan na siya ay silang ng bulag para maipahayag ang kapangyarihan ng Diyos. And I believe in our church, or in every church, the power of God should be revealed, should be demonstrated. Yeah? But Paul laid down some truth on how to overcome the enemy, the devil, or the adversary, by putting on the whole armor of the Lord. Ano ba yung whole armor na binasa natin? Sabi dito, yung breastplate of righteousness. Ano ba yung breastplate of righteousness? Siguro ito yung ating mga pamumuhay, no? Pamumuhay sa kabanalan, yung ating mga patutuo, yung ating mga witnessing. Hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi sa community. Baka dito lamang tayo banal sa loob ng simbahan. Okay? Sa labas, hindi na raw tayo santo. May sinabi nito yung put on the gospel of peace on your shoes. Siguro ito yung ating pag-share ng gospel. Ito yung ating evangelism ministry. Sinasabi natin nagpapamigay ng mga tracts, nakaka-bless yung mga tao dyan sa city center, nagpapamigay ng tracts, yung mga pamphlets, nagbabahagi sila ng salita ng Diyos. And that is our evangelism ministry. Huwag daw natin itong pababayaan. The helmet of salvation. Ano ba yung helmet of salvation? Siguro ito ang kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Sigurado tayo, wala tayong doubt. Amen? Ang hirap maglingkod pag hindi ko siguradong ikaw ay ligtas. Pero ang totoo, tayo naglilingkod sa Diyos dahil tayo ay mga ligtas na. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos para tayo ay maligtas, kundi tayo naglilingkod sa Diyos tayo ay ligtas. Sinabi rin dito, belt of truth and the sword of the Spirit. Yung ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Yung ating devotion of the Word of God. Yung ating teaching ministry. Yung ating preaching ministry. Ito yon. Sword of the Spirit and belt of truth. But most of all, Paul gave emphasis on prayer to cover all this ministry. Amen? May sinabi doon sa Old Testament, sabi doon, on that day, no? When the day comes, no? Sabi doon, hindi na gagamit ng mga spear o mga sibat, yung mga literal sword, kundi spiritual sword ang ating gagamitin. Amen? Sabi ni Paul is yung pananalangin, binigyan emphasis dito ni Paul para daw makover yung ating mga ministry. Di ba tayo lahat ay mga anak ng Diyos? Tayo lahat ay mayroong mga ministeryo. Di ba? Sinabi natin kanina yung ating evangelism ministry, yung ating prayer, yung ating, sabi doon, yung ating
pagpapatotoo, yung witnessing natin, mga testimony natin, di ba andyan lahat sa church yan? Ano-anong ministry ba meron tayo sa church? Yung ating faith, kailangan nandiyan, di ba? Pero itong mga armor of God ito ay, yan ang ating equipment. Yan ang ating weapon against the enemy. Kaya lang kailangan daw ito ay bakuran ng panalangin para ito ay maging epektibo. Parang nakita niyo yung nangyari sa Mama Sapano, di ba? Meron tayong SAF. Ano yung SAF doon? Special Armed Forces na yun? Action Force. Action Force, di ba? Hindi sila nabakuran at na-massacre sila. That is not misencounter. That is massacre. Wasak-wasak yung mukha, misencounter. 10 oras nagbarilan, misencounter pa. You know, in the spiritual realm, ay parang ganun din ang ating katayuan. Handyan yung mga kaaway, handyan yung scheme of the devil, lies and vials of the devil. Handyan sila lahat. Handyan yung sinabing principalities, power of darkness, no? Habang nagmi-ministry tayo, handyan din naman sila. They are bombarding the church. They are bombarding Christians. And we can only be covered by prayer. Kung baga yung mga ministry, no? Evangelism ministry, the mighty shield of faith, our witnessing, the belt of truth, the sword of the Spirit, yun ang panlaban natin sa kaaway. Ngayon kailangan natin itong bakuna. We need to put a fence, no? Otherwise, ay hindi magiging effective. Studying and knowing the teaching of the Word of God is dangerous without prayer. Bakit? Baka maging head knowledge lang eh. Ang dami ko nakita nakatapos ng Bible college, nakatapos ng Bible school. Ang daming alam, sabi ko kapag-isado yung Bible, no? Pero parang head knowledge lang. Parang ginagamit lang nila na parang isa naging philosophy pa yung iba eh. No? May kilala ako. Marami? Ayun, may kilala ako, nasa TV pa kayo. Oo. At meron nga ministry dito yun, I don't know if that is someone in Birkenhead, umalis na sa Birkenhead. Huwag ka maganda, may kapit matapon. Malawak na ministry noon, no? Alam niya ang Bible. Hindi ko sinasabi, I don't like to be judgmental na kulang sa panalangin. Siguro hindi tama yung, yung spiritual na niya. Pilosopo eh, no? Pilosopo siya. Naka-encounter din ako sa Pilipinas ng mga alagad noon, ano? Amen. Nilapitan ako gano'n, doon lang kami nagkita eh. Nakakilala siya ng kakilala kong Kristiyano. Ano ba ang pagkakaiba ng daan at saka landas? Mga ka-effect nila. Hindi ako prepare nun eh. Parang parehas lang naman yun. Akin mo ba umalis? Tapos bumalik uli. Binulungan na ako ng kasama ko. Ano? Alagad ni ano yan. So, amen. So, knowledge and yung kaalaman sa Bible, nang nakakulangan sa panalangin ay dangerous, delikado. Even the evangelism ministry is not effective without prayer. Amen? Pag walang prayer, delikado. Naalala niyo Acts chapter 19? May mga anak doon, sinasabing sons of Sceva. They went into spiritual warfare. Ano? Eh, hindi naman pala sila totoong mga Kristiyano. Ginamit nila yung pangalan ni Jesus, pero hindi pala talaga sila mga born-again Christians. Marahil ay kulang sila sa relationship, kulang sila sa pananalig. Ano nangyari doon? Sabi doon, the demons jump on them. No? At umuwi sila ng hubot-hubad at sila ay panay kalmot ang katawan. Amen? So, huwag kayong susugod sa labanan pag hindi kayo balot ng prayer. Alam niyo ba yung mga malalaking mga crusade, mga evangelism crusade? No? May mga nananalangin po dyan while the service is going on. Yung mga covering. Alam niyo na kayo happens. Amen. Kung magkocontact tayo mga evangelism crusade, in fact, even ordinary service, we should. No? But, napaka-importante po, prayer. Amen. Even you say, truly Christians, pero pag sumugod ka sa laban, para sumugod ka sa laban ng kulang ka sa bakod, kagaya nung nangyari sa SAF. No? Hindi masyadong organized, hindi na plano. No? Kaya nangyari, 44 yung napatay. No?
Nakakalungkot. No? Amen? So you will be in trouble without prayer. Kahit na sabihin malakas yung pananampalataya mo, ano? Pero pag kulang ka sa panalangin, magkakaroon ka rin ng pride. Amen? You will forget to acknowledge, amen, the one, the source of the gift of faith, no? At delikado ka. Spiritual warfare. Amen? Sabi ko kanina, no? Darating ang time that the people will no longer use spear, chariot, or sword, but peace, righteousness, and the Word of God. Darating na yung time na yun, no? Pero katotohanan po, kung meron pong physical na labanan, meron din pong sinasabing spiritual warfare. Meron pong war that is going on in spiritual realm. Minsan nga sa bahay, may gera eh. Diba? Nakaranas ba kayo ng gera sa bahay, no? Ewan ko, naranasan niyo ba yung mga time na nagbabatuan? Hindi ba yung mga, may mga story, nagbabatuan kami ng pinggan, lumilipad yung mga plato, yung mga bread knife dyan, nag-aagawan kami, no? Nakadinig ako ng mga story ko, Christians, no? Nagkukwento, no? At ang ginawa ko, sinuklubang ko ng tuwalya, no? Nadinig ko ang kwento noon, mga lingkod ng Diyos, no? Pero ang katotohanan kasi is merong war in the spiritual realm. Kaya nasabi ko lagi tayong handa. Minsan nagbabakayan kayo mag-asawa, no? Pero hindi mo alam that there is something going on in the spiritual realm dahil hindi mo naman kaaway ay yung asawa. Kaya sabi ni Pablo, we are not wrestling against flesh and blood. Amen? Amen. Hindi ko kaaway si Sister Mira, pero nag-aaway kami minsan. Pero kailangan maging aware tayo na hindi pala sila ang ating kaaway, kundi ang kaaway natin ay yung nasa spiritual realm. Na kailangan malaman natin. Pag nalaman natin yun, sila ang nagpo-promote, gusto nila mag-away, no? Pag naging aware tayo doon is, maniwala kayo, no? Hindi na masyadong mainit ang iyong awayan, no? I mean, siguro is, mag-pray tayo, no? Nakadinig ako mga testimony na yun. Nag-away ko, ano sinabi ito babae, no? At, Babae pala. Babae, pastor. Hindi ka, manalangin tayo. The peace comes. Pero ang totoo is kailangan makagawa natin yun. There is spiritual warfare. Meron po mga simbahan no, pertaining to the devil and demons, other denomination, particularly the Calvinists, nakukunti na lang sila ngayon, they do not believe that Christians must actively engage in spiritual warfare. Ang paniniwala nila is active spiritual warfare is pagkanda na yung sinasabing mga evil. Pero ang problema is we are living in these evil days. Araw-araw. Ano? Kaya kailangan araw-araw ikaw ay babad sa panalangin, babad sa salita ng Panginoon. Paul did not set this passage passively but emphatically. Binigyan ni Paul ng emphasize. Kaya mali yung paniniwala na we need spiritual warfare if only necessary in the days of evil. Pero ang katotohanan tayo ay namumuhay dito sa evil days. Amen? Kaliwat kanan, merong ginagawa ang kaaway. Mamaya, magdi-discuss ako ng konti about sino ba yung kaaway. Pakilala ko lang ng konti. I believe kilala nyo eh. No? Although wala akong panahon sa kanya, no? Amen? Wala tayong panahon kay Satan, no? Pero the truth is, nanggugulo siya, no? Kailangan makilala natin siya. Amen? Hindi ako interesado sa kanya, interesado ako sa Diyos, no? Pero somehow is kailangan natin yung mga strategy niya, no? Malaman din natin. A bit of demonology. Grabe. Ang topic doon sa wisdom, demonology. Amen. Kasi may mga denomination na tinanggal nila yung doctrine of demonology. Pero totoo may demon. Kaya nga may Bible eh. Kaya nga namatay si Jesus doon sa cross. Kaya nga mapapahamak ang mga tao, kaya nga mapupunta doon sa impyerno, no? Dahil nga meron demons, meron diablo, meron satanas eh, no? Ang dati nga niyang pangalan, Lucifer, pero naging satanas siya, no? Patapos siya magnebelde sa Diyos. At naghahanap lang sila ng mga isasama doon sa impyerno. They are inflicting harm, no? Kaya sabi ni Pablo, he encourages us to be ready. Kasi we don't know when they will attack.
Eh kung alam ko lang ba, bukas, aatakihin ni Satanas yung pamilya ko. Aba, magpapasing ako ngayon hanggang bukas. Maghahandaan ko siya. Magbababad ako sa salita ng Diyos. Kaya lang problema, kailan natin? Kailan ba ata? Kailan? Amen? Kaya we need to be ready. Kailangan mabantayan ng salita ng Panginoon. Kailangan, sabi doon, na andyan yung mighty shield of faith na poprotect sa atin. Baka sabihin ni Satanas, hindi ka naman ligtas eh, binulungan ka lang eh, no? Hindi nga ako ligtas. So, parang na tayo. No? Sabi ni Pablo dito is, be strong. Unmovable, no? Sabi doon, no? Although we are in the days of the devil, but let us make every effort to do good. Sharing the love of Jesus, heal the sick, pray for the sick, feed the poor, help the oppressed. Yun ang sinabi dito. And when it comes to enemies, sabi nga hindi natin alam eh, no? Marami kong regrets dito eh, no? Na in the past, concerning the spiritual warfare, mga pagkakataon na prayerless ako, may mga pagkakataon hindi ako magbabasa ng salita ng Panginoon. At yun naman yung pagkakataon that the Lord needed me into His service. Naranasan niyo yun? Especially yung mga elder na dito, yung mga nagpipreach na dito, yung mga ginagamit ng Lord, mga prayer warrior natin. Naranasan niyo ba minsan is hindi tayo handa, pero dumadating yung time kung pala tayo kailangan? Naranasan ko yung sa Liverpool, no? Kung kailan hindi handa, saka ako makaka-receive ng mga tawag, mga text messages, no? Na kailangan kong puntahan si kapatid, kailangan kong puntahan, kailangan kong pag-pray yung anak ni kapatid, kailangan kong pag-pray si sister. Because the truth is the enemy like to surprise us. Bakit kailangan niya tayong surprise? Eh, doon siya nakaka-advantage siya. Alam niyo, di ba, naglalaro tayo ng basketball, di ba? Na minsan nakashoot tayo ng isang napakaganda, pang-poster ng mga layup. No? Eh, sobrang tayo ng celebration. Hindi natin nakita, nag-pass break na yung kalaban, so easy. Kumbaga, it's okay to celebrate eh. But not to the point wherein we forget that the enemy is still there. No? Minsan too much celebration is the enemy cuts us flat-footed. Passivity. Euphoria, unexpected. No? Kung kailan natin hindi inaasahan, doon po atake si Satanas. Kaya kailangan nga yung relentless prayer. Actually, itong word na to ay revelation sa akin ng Lord. Noong time na yun, sinasabi ko na galing ako sa isang emotional preaching. Pag-uwi ko sa bahay, nag-relax ako ng konti, hawak ko yung iPad ni Sarah. Nag-ano-ano ako doon ng, siguro, a bit of Facebook. Kaya in-specific yung Facebook kanina, no? Tapos nag-ano ko na YouTube, no? Kailan kaya yun? Kailan kaya ang laban ni Pacquiao at saka ni Mayweather, no? Mga ganyan eh, no? Nagdating na yung mga text messages. Sabi doon, urgent prayer, no? Yung kapatid natin naka-operahan doon sa, isinugod doon sa Alderhay. Kailangan ng urgent operation. After few minutes, no? Another urgent prayer, no? Yung anak ni ganito doon sa Alderhay. Sa women's pala yung isa sa Alderhay. Tapos after mga 30 minutes, another text messages, parang si Job, no? Sunod-sunod na trauma. Sunod-sunod na sakuna, no? Ipag-pray niyo yung anak ni ganito, sinugod doon sa Alderhay. Mataas na mataas yung lagnat. And I cried out to God. Umiyak ko sa Panginoon, no? No? Ganun kasi ang heart ng isang lingkod ng Diyos, no? Umiiyak tayo. Umiiyak ka natin mga kapatid natin na nagsasuffer. Umiiyak ako doon and the Lord revealed to me. Alam mo, sabi niya, you need to pray unceasingly. You need to pray relentlessly. Amen? Yun pala ang kailangan natin. Of course, may mga pagkakataon na ang isasabi ko dito is ano lagi yung consciousness ng God. Amen? Na sinasabi nga minsan na nagda-drive tayo, nag-stoplight sa red. Think about Jesus. Nag-hook tayo ng IV fluid sa ward. Nagpe-prepare tayo ng medication. Just say a prayer in your mind. Pray relentlessly. Because these last days is evil. Airplane crash here and there. World War III can be inevitable. Bakit? Dahil malakas na uli ang Russia. Amen?
At dinidare nga niya, sino yung president? Si Putin? Putin, no? Dinidare nga niya yung ano eh, Barack Obama, tsaka itong president dito eh, prime minister dito eh. No? At naipili ko sa YouTube, no? Merong napakalaking missiles, nuclear missiles ba tawag to? Na ispatan dito sa Asia. Sabi ko, what is that for? Saan nila gagamitin yung missiles na yun? Napakalaki, gandang muhala. Ano? Saan nila gagamitin yung ano? Kung pwede gamitin ni Satanas yun kaya kailangan ng prayer. As the Bible says, no? The world will become more and more evil, but let's make every effort to do good. Ano ba ibig sabihin ito? Manalangin. Advance the mission. Advance the ministry. Preach the gospel. Kaya lang kailangan natin ng isang relentless and effective prayer. Kasi ang unang target ng kaaway ay ang church. Ang unang target ng kaaway ay mga Kristiyano. Alam niyo ba yun? Tayo ang unang target. Yung mga nasa labas inanoy nila, sinasaktan nila yun, but they're concentrated on church. Kasi yung kanya na yun eh. Amen? Tayo, wala na sa kanya eh. May kwento nga dyan na, Lord, bakit nung kailan ako lumapit sa inyo, at saka ako naka-experience ng mga ganitong suffering, mga ganitong paghihirap? May sumagot daw, hindi kasi dati, hindi ka masyado naka-experience yan dahil nung kasi holding hands kayo ni Satan eh. No? Pero ngayon is, nagbabangayan na kayo ni Satan. Amen? Tayo daw ang target. Alam niyo po, in church ng Korea, they have the largest congregation in the world, no? Bakit sila ganun kalakas ang kanilang gawain, ganun sila kalago? Ang sikreto nila is 24/7 prayer chain. Meron pala silang mountain prayer, ewan kung ito mountain, but meron silang round-the-clock prayer. Kasi malaki yung church nila, marami silang mga prayer warrior, non-stop ang kanilang prayer. Hindi lamang ang church na pinagpe-pray nila, but manamak yung scope. Kasi, di ba, South Korea, sino ba yung North Korea, yung communist. Anytime, pwede pala silang atakihin nun eh. No? And they need to cover their nation with prayer. Yun pala ang sikreto nila. Tapos nung nakita-kita yan, let us pray. No? Before we do anything else, let us pray. I'm glad kasi na-resume na yung prayer meeting nyo. No? Amen? I believe last Monday, andun kayo kay Pastor Tony, nag-ilan sa inyo, to pray. Amen? Marami kayong pinanalangin, no? Mga intense. Amen? So praise God. It is vital, no? We are walking in the last days. Ano ba ang kadahilanan, no? Bakit ba tayo kailangan manalangin relentlessly, no? Meron akong dalawang point dito, no? Number one is because of the characteristic of the enemy. Number two is because of the condition of Christians. Kaya kailangan natin manalangin. Unahin natin yung enemy. Sino ba si Satan? Ano ba ang karakteristik ng ating kalaban? Number one, they are opportunistic. Alam niyo ba yun? Kaya nga, they like to catch you by surprise. They are opportunistic. No? Sabi nun sa 1 Peter chapter 5, verse 8, they are like a roaring lion seeking someone to devour. Ganon sila ka-opportunistic. Naghihintay lamang sila ng pagkakataon, every loophole, every possible weaknesses, bang! Ganoon ang kaaway. They are opportunistic. Sabihin nga natin, opportunistic. Opportunistic. Amen. Ibig sabihin is, kapagsamantala ba yun? Samantala. Opportunistic. They are gate crushers. Sabi ito sa John chapter 10, no? They don't pass through the door. They don't knock at your door, but they pass through the window. Bakit sila sa bintana? Yun ang illustration ni Jesus Christ. Para ipakilala sa atin, ito ang inyong away. And they are like a roaring lion seeking someone to devour. They are rude. They are boastful. Alam niyo ba, hindi sila ng permit if they want to hurt you?
Maaaring sa Diyos, humingi sila, pero sa inyo hindi sila hihingi ng permis. Amen? Hindi sila kakatok sa pinto. Hindi sila magpapaalam. Bibigyan ko ng karamdaman ng anak mo. Dito. Sisirain ko yung washing machine mo. Dito. Hindi sila magpapaalam. Amen? They are envy. They don't need invitation. They want division, faction in the church. Kaya nga mayroong mga kaguluhan, kaya nga mayroong mga war eh. Kung sa simbahan, mayroong division, faction. Could you imagine in nation, in government? Pilipinas silang lahat gusto maging presidente. Bakit? Dahil sabi doon, they rule. This enemy wants to rule. No? Ginagamit nila yung mga nakaposisyon. Amen. Binubulungan nila yun. Binubulungan nila yung mga nasa second chair. Mas magaling ka dyan sa prime minister mo eh. No? Mas magaling ka dyan sa presidente mo eh. No? Kung ako sa'yo, sisiraan ko yun eh. No? Ha? Parang si Absalom doon, siniraan si King David eh. Pero hindi naman, pinahiyaan sila ng Panginoon. So they don't need permission. Amen? They don't need permission to hurt you. Because they are opportunistic. Atakihin ka nila doon sa mga pagkakataon na hindi mo inaasahan. Kaya napakahalaga na we should pray unceasingly. We should pray relentlessly para nalalaman natin yung plano ng Diyos concerning every issue of life. Alam niyo ba, mga gift of prophecy, they serve as a warning. Amen? Itong Bible ay punong-puno ng prophecy, pero gumagamit din ng Diyos ng mga lingkod niya to give prophecy unto you, to give warning. Pag sinabi sa iyo ng lingkod ng Diyos, magbago ka na! Ano? Minsan, ang dating pa nun eh. Napaka-judgmental naman ni Pastor. Well, sinabi sa akin ng Lord na magbago ka. Accountable ako sa Lord pag hindi kita sinabihan. Because something worse will happen to you. Ngayon, nawala na ng kapangyarihan ang mga lingkod ng Diyos ng ganong authority. Marami na akong nakita na sinabihan ko. Ako pa masama eh. They kinampihan pa. Sama-sama na sila. I'm still standing. Nahabag ako doon sa mga tao na may gagano kasi wilami kami. No? Napaka-judgmental naman ni Lito. Kasi mahal mo yung tao eh. Magmahal mo ba ang tao pag napapasama? Anong pinipilis mo lang? Para ayaw mo mapikon? Ayaw masaktan? Ayaw mo mapikon! At least sinabi mo yung pinapasabi ng Lord. Di ba? Amen? Pag kayo ba, sinabihan ko na, kapatid, ayusin mo yung, ayusin mo yung pagbibiro mo, baka may kalagyan ka sa Diyos. Hindi mo ganun malakat, hindi ko ma-express kung paano eh. Mabalo ka. Kapatid, seryoso ka ng konti, no? Dahil may kalalagyan ka sa Lord. Hindi naman talaga Lord ang nagbibigay, no? Kaya lang mga consequence kasi niya, no? Noong time ni Hezekiah, no? Napaka-faithful na servants po ni Hezekiah. Pero dumating yung time na gusto na siyang kunin ng Panginoon at may inutusan siyang prophet na pumunta kay Hezekiah. Sinabi ng prophet, sabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay mamamatay. Ikaw ay magkakasakit ng malubha at doon ikaw ay mamamatay. Siguro kung pupunta si Kuya Tony kay Queen Elizabeth sa Buckingham Palace, no? Queen Elizabeth, pinapasabi sa akin ng Panginoon na ikaw ay magkakasakit ka ng mamamatay. Siguro hindi siya makakalabas ng buhay ito. Wala. Late siya sa Pero yung prophet of God, pinuntahan si Hezekiah. Anong ginawa ni Hezekiah? Nakipag-bargain siya sa Lord. Panginoon, humarap siya sa pader, no? Hindi siya humarap sa ribulto, humarap sa pader, no? At siya ay nanalangin. Dininig ng Panginoon yung panalangin, no? Pinabalik yung propeta, sabihin mo uli, dininig ko ang kanyang panalangin. Sabihin mo, i-extend ko yung kanyang buhay. See the power of prayer. We can move the hearts of God. We can change the plan of God. We can move the hearts of God with relentless prayer. Palakpakan nga natin ang Panginoon.
tayo ay lingkod ng Diyos at tayo pinasasabi ang Lord, hindi masama. Nasabihan natin ang ating kapatid dahil mahal natin. Amen. Number 2 is, they are serious. Ganito, parang mag-vibrate doon no? Pagka mga no? The devil or the enemy are serious. Sabi doon, they came to steal, to kill, and to destroy. To steal, to kill, and to destroy. They mean business. Hindi na parito si Satanas, para kilitiin lang tayo. Do you think they came to tickle you? Huh? Sabi dito sa Word of God, they came to steal, to kill, and to destroy. They wanted to destroy you, your life, your ministry, your loved ones, your plans. They wanted to steal your resources. Gusto niya maghirap ka. Gusto niya agawin niya yung mga God's provision sa iyo. Gusto niya ang healing na para sa iyo ay hulma pa sa iyo. They put down to your heart. They steal your joy. They steal your peace. May mga pagkakataon na mag-isa mo, parang wala akong kapayapaan, no? Nawawala yung suklay ko, hindi na ako mapakali. No? Suklay lang, no? Suklay lang. Spring made, ang tagal-tagal ko ng suklay nito, no? Huwag kayo magkakamaling kunin to dahil doon tayo magkakatalo. Magkakataon gano'n, no? Inaagaw na yung kapayapaan mo. Inaagaw na yung joy. Pagpunta ko nga dito, binaba ko yung mag-ina ko sa church. Yung pala, isang bag na blue, ano lahat yung gatas, yung pagkain ng mga bata, nagdala ko dito, wala na ako tayo bumalik. Papayagan ko bang gambalayad ako, magpipreach ako. No? Tawagan ko, sige na, hindi sumasagot. Bahala na ang Lord kay Esther. Wala na akong magagawa no? Amen. The devil is a liar, no? Pag inambala ako, uwi ako doon, no? Traffic ako, hindi pa ako nakapag-preach dito, no? He is a liar, no? But I'm here. Na sinesermo lang kayo, tama ba yun? I'm here, kinakagalitan kayo, no? Kung bumalik ako, baka hindi ko kinakagalitan ngayon. The devil wanted to hurt us. They wanted to hurt you. They will not present the problem na masosolve lamang ng paracetamol kung ano-ano pa. No? Matitinding problema ang nais. Something that will take away your faith. No? Amen. Ganon katindi si Satan. Pero kami kaibigan nung sa Saudi, kasama namin sa Bible study, pero hindi siya ganun kaserious sa Panginoon. Pa-chick-boy pa siya, no? Pero dumating yung problema, hindi naman niya pasabi sa amin, sabi niya, Brad, sabi niya, kanina, gusto kong umakit sa rooftop, gusto kong tumalon doon. Sabi nung kasama ko, huwag mong iisipin yan, baka kainin ka ng demonyo. The demons will eat you. Huh? Kasi dito nag-work si Satan. Hindi na mabasa ang ating isipan, pero the moment we express something, doon na siya pumapasok. So he wants to steal, to kill, and to destroy. He means business. Amen? Number 3 is, the enemy is formidable. Ano ba sinabi formidable? Ibig sabihin nila is, they are powerful. Hindi ba alam natin na siya isang angel dati, bago siya naging devil. At meron siya mga alagad. I believe 1/3 of mga angels in heaven ay sumama sa kanya. But they are formidable. Sabi doon sa Revelation, no? They wipe out 1/4 of the earth. Ganun sila kalakas. During the time of Gideon, no, one angel killed 188,000 people. Ganun sila kalakas, no? So don't underestimate. Mas malaki sa inyo, mas malakas sa inyo, no? Okay, greater is He that is in me than he that is in the world. Pero yun ay kung kasama lamang natin si Jesus. Kaya lang, dapat lagi daw tayo na kay Jesus. But Satan and his demons is stronger than you and me. Minus Jesus, hindi natin sila kaya. Kaya kailangan lagi natin kasama si Jesus. Otherwise, hindi destroy nila tayo. Amen? Pray unceasingly so you do not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Kailangan tayo manalangin. You know? Read the
the newspaper, the TV, the internet, you can imagine, no? That this formidable being keep on doing harm. And what can we do without Jesus? Wala. Tayo ay matatalo. Amen? Nung may ako doon, nabalitaan ko yung isang asawa ng pastor namin na, yung pastor doon sa, I think, Methodist yata yun na, napakaganda ng buhay nila noon. Naging pastor si Pastor Richard K. May asawa siya si Cory na magandang babae. No? At nililingkod sila sa Lord. But I sense that is a bit of passivity. No? Medyo passive eh. No? Dumating yung time na nagka-cancer ata sa ilong. Parang na-deform ng konti yung kanyang kagandahan. At nagkakaroon doon ata ng parang depression. Pero medyo okay na rin yata, medyo gumagaling na. Guys, no one is exempted. The devil is formidable. Kaya nga sabi ni Jesus, no? Sa mga pinatawa niya, iniligtas niya, pinagaling niya, sabi niya, go and sin no more. Amen? Isa pa sa katangian ng away siya ay resistant and stubborn. Alam niyo, ganun, akala niyo susuko siya kagad? They are stubborn. They are resistant. They will go, but they will come back. If they see an opportunity, then, aatakihin nila ulit yun. Di ba may story doon sa Bible? Starting Matthew chapter 7, na ito daw mga espiritu nito ay pag umalis doon sa isang bahay o isang katawan, di ba? Because of the power of God, no? Sila daw ay aali-aligid pa rin. And once they see na empty, ibig sabihin empty yung bahay na yon, o empty yung tao na yon, hindi nagbabasa ng Bible, hindi nananalangin, hindi nagpapatuloy sa paglakad ng spiritual, ay magkakaroon ng opportunity yung demons spirit na yon para pumasok ulit doon, para makialam muli sa buhay. At magdadala pa raw ito ng kasama na mas malakas. Kaya sabi ni Jesus Christ, go and sin no more. Otherwise, something worse will happen to your life. Ang lupit naman ng preaching ni Pastor, pero totoo yun. Biblical yun. Amen? Kaya kailangan itong buhay na to ay templo ng banal na Espiritu. Kailangan laging puspos. Amen? Ng Espiritu Santo. May mga pagkakataon tayo ng ihina, but we need to pray. Amen. We need to think of godly stuff. Yan ang ina-advise dito, no? Kaya sabi isa, maging occupied daw ang buhay natin ng mga gawain ng Panginoon. You know, could you imagine a prayerless life? Siguro napakaganda sa paningin ni Satanas. A prayerless life is very attractive for the devil. Napaka-attractive. May description nga doon, pag ito lumabas ka sa bahay, no, hindi ka nanalangin, no, para daw lumabas ka ng walang saplot. Kita-kita ka ng kaaway. It is an invitation for the enemy. Huwag kayo lalabas. Kailan ng bahay na hindi kayo nanalangin. What is the condition of the church today? May mga weaknesses sa mga Kristiyano. Is this sinful flesh? No? That's why we still disobey God's command. For this reason, Jesus says, pray that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. And Jesus was talking to His followers, including you and me. But on that night, they did not tarry in prayer. Kaya nung dumating yung mga sundalo para dakipin si Jesus, ano ang ginawa nila? Most of the disciples, they were scattered. Only Peter stood his ground and chopped the ear of the soldier. Mali pa rin. Yung action ni Peter is inappropriate. Gusto ba ni Jesus na tagpasin niya ang tenga ng kaaway? Gusto ba ni Jesus yun? Hindi. Dinaan niya sa physical. Hindi sa spiritual. Sabi ni Jesus, love your enemy. Yan dahilan pagka wala tayong panalangin, hindi tayo babad sa salita ng Panginoon, no?
Pag nasaktan tayo, gusto natin gumanti, gusto natin sapakin din. No? Hindi, dahil kulang, inappropriate. May kilala akong religious group sa Pilipinas no? Na nag-aaral daw ito ng mga karate, no? Martial arts. Dahil daw pagka napasubo ay maninipa sila, no? Hindi yun ang gusto ni Jesus. No? Ayaw ko, INC yata yun, no? May mga weaknesses pa tayo, kaya kailangan natin ng panalangin. Sabi nga sa taga-Liverpool, ano kung anong weaknesses ko, yung pag tayo nagkakagalit, tayo nag-aaway, yun ang weaknesses ko. Ano? Diba? Di ba dapat magmahalan na lang, mga Kristiyano? Huwag na mag-away-away. No? Amen? Sabi dito sa James chapter 5, tinatanong dito, is any one of you sick? Meron bang may karamdaman sa inyo? Then call the pastor and the elder and pray. You know? Imagine natin yung tanong, is any one of you sick? Parang during that time, the church was so powerful. The church is prayerful na mangilan-ngilan lang. From time to time lang meron nagkakasakit sa congregation, sa member. Nagpe-pray kami noon every Wednesday. Nakita ko, napansin ko doon, pahaba yung listahan ng prayer list namin ng mga may karamdaman. Nalulungkot na habang kami. No? Kailangan namin mas lalong manalangin. Hindi tayo na mayroong minister, si John G. Lake. No? I think Wisconsin sa Amerika yun. No? Their city was declared the healthiest city in America. Because of that ministry. Kapatid, we can do something. Tayo yung mga lingkod ng Diyos eh. Diba? There is healing rain, sabi doon sa awitin. Naniniwala ba tayo sa kinanta natin? Ha? Naniniwala ba tayo doon? Praise and worship team? Naniniwala ba tayo doon? Pag hindi tayo naniniwala, huwag naman tayo umawit ng gano'n, no? Amen? Amen. Amen. So, kailangan natin maniwala doon. No? And another reason is, our ministries are expanding. The bigger the mission, the bigger the deal. Simple lang no? Our ministry is becoming global. Global na raw ang JCIM. At kailangan natin mas lalong manalangin. Amen? Kailangan natin manalangin. Kaya meron nga tayong pagbabago ng konting structure. Nag-meeting kami mga pastor noon. That's what 3 weeks ago, Pastor Rudy. At I want to sit down with some of you, o to all of you, kung sino yung may gusto mamaya. Habang kumakain na lang, o separately. Tama yun pa kumakain. Ha? Habang kumakain, no? Amen? Masarap ang I-relay ko lang yung konting pagbabago. Amen? pagkatapos na. Sa crew na yun. Sandali lang yun, no? Ayun, no? Hindi, sandali lang. Kung hindi kayo magko-question, sandali lang. Amen. Because of the volume of our commitment, kailangan nating manalangin ng manalangin. We cannot pray the way we used to pray. Kailangan mas intense, no? Dahil, hindi naman ganun-ganun ibibigay lang ni Satan yung dati niyang pag-aari. Nung mag-plant tayo ng church sa Pilipinas, 3 araw ako nag-fasting nun eh. Kasi naramdaman ko yung naramdaman ko yung pwersa ng kaaway. Yung lugang namin. May mga taong ayaw maitayo yung church na yun. I was fasting. I fasted 3 days, no? At Sabado, kinabukasan, i-open namin yung church. First official service. Alala kaming time no, na pumunta kami sa Villa Concepcion Resorts, no? Nagkayayaan, no? Na-schedule. Di kasama ko mga family ko, no? Isang saro kami mahaba. 24 yata kami, no? May mga inihaw na baboy, may mga inihaw na baka, ano? Mga pagkain, ano? Hindi ako tumigil. Ano? Kasi meron ako commitment. I need to pray. I need I need some sacrifice. Kailangan matuloy yung will ng God. I need to pray relentlessly. Amen? So nakabalik ako dito. Palago ng palago yung church doon. Salamat patuloy doon sa binigay nyo. Dahil meron na silang building na napagsasambahan.
Patuloy, pinadadami ng Panginoon. Dahil ano mang sinimulan ng Diyos ay nagpapatuloy. We need to pray. Ano? Marami pa tayong bubuksan dito. Mariresume na ang gawain natin sa Warrington. I'm confident but I'm not complacent. We need to pray. Amen? What sorts of prayer do we have? A prayer must be passionate. Ano ibig sabihin? Passionate? Prayer that move the hearts of God, lifting their hands. Amen? Kailangan natin ng ganong panalangin. Prayer that move the mountain ba yun? Prayer that move the hearts of God. Hindi na pwedeng papetik-petik na panalangin lang. Hindi mo nagagaling sa puso, ano talaga yung desire mo. Kailangan natin ng ganong pananampalataya. Sabi nung sa story, I think the book of Matthew, no? Sabi doon, the heaven suffers violent, and the violent man take it by force. Sino yun? Si John the Baptist. Grabe siya mag-preach nung, grabe siyang manalangin noon. He lived in isolation. Kasi may pinagagawa ang Lord. Amen? Kaya natin prayer that will bring the Bible, prayer that will heal the sick. We need a passionate prayer. Hindi na pwedeng pa-cute-cute na lang. Amen? Tagal na tayong cute. Amen? Ngayon nga, cute na ako. Dati cute ako nung high school. Ngayon wala na. Hindi na pwedeng pa-cute-cute. Kailangan is a little bit serious. We need a powerful prayer. The relentless prayer must be powerful. Prayer that will pierce the kingdom of darkness, that will make Satan and his demons tremble. Hindi po pwede yung panalangin natin is tinatawan-tawanan lang ng awan. Hindi pwede. Kailangan marubog yung panalangin na medyo ba sabi doon is nagte-tremble ang kaaway. Amen? Prayer must be tenacious. Ano ibig sabihin tenacious? Yung bang consistent. Na hindi nagpe-prayer meeting kayo, nag-ring yung phone tatakbo kayo sa phone, iwan yung prayer meeting. Nagpe-pray kayo, nag-ring yung mobile phone nyo, pupuntahan nyo yung mobile phone nyo. Should be tenacious. You mean business when you pray. Parang si Jacob, napaka-tenacious ng prayer niya. No? Nakipaglaban sa book of Jacob. Diba? Nakipag-wrestling siya sa angel. Lord, I will not leave you. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinabless. Lord, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinapagaling. Ganong klaseng panalangin ang gusto ng Lord. Prayer that makes the world upside down. That turn the world upside down. Yun ang panalangin. Gusto niyo maligtas yung mga mahal sa buhay? Then pray tenaciously. Amen. With love. Diba? Gusto natin dumalo dito yung lahat ng ating mga kababayan para magkaroon ng kaugnayan sa Panginoong Isus. Then we pray. Number 4 is comprehensive prayer. Ano yung comprehensive? Ewan ko sa compare na ako kung ngayon. Ha? Comprehensive means yung scope of your prayer. Sino ba ang pinapanalangin mo? Di ba sa ating insurance, meron tayo sinasabing third party and full comprehensive? Diba? Ano bang cover ng third party? Ha? Pag nabangga mo yung kabila, yun lang kabila ang sagot. Pero ikaw ay hindi cover. Amen? Goodbye. Huwag tayo manalangin ng third party lang. O first party, ikaw lang, puro yun na lang. Lord, bless me, Lord, bless me. Puro kayo na lang, no? Ano bang prayer? How is your prayer life nowadays? Sino ang pinapanalangin natin? Ano? Yung bangon ng anak ko, of course, we pray for that. Yung hanap buhay ko, yung promotion ko, yes, that's not bad, no? Pero we should pray for others. We should pray for the sick. We should pray for our Prime Minister. We should pray for our nation. The Lord said, pray for my nation Israel.
Yun ang scope ng ating prayer. Sabi dun sa 1 Timothy chapter 2, 1 to 3, pray for the king, pray for your neighbor, pray for every minister, pray for everyone. Kailangan natin ipanalangin. Amen? Then number 5 is, a prayer must be consistent. Amen? Aaron and, nung atake ng mga Israelites ang Amalekites, nanalangin doon si Moses. No? At sa tuwing itataas ni Moses ang kanyang kamay sa pananalangin, nananagumpay ang mga Israelites. Ngunit sa tuwing ibababa ni Moses ang kanyang kamay ay natatalo ang mga Israelites, nananagumpay ang Amalekites. And that hand signifies the consistency of prayer. Kaya ang ginawa nila is, tinulungan siya ni Aaron. They have to hold his hand para makatagal at nanagumpay ang Israelites. But in the name of Jesus, mayroong victory. Kanina sinasabi natin, yung panalangin ni Kuya Sitas doon. Meron tayong mga pagsubok, meron tayong mga difficulties in life, mga sakit, no? Pero kagandahan lang sinasabi doon sa Romans, no? Tayo daw ay more than conqueror. Sabi doon. Sinasabi sa Romans. Sige, basahin natin, no? Chapter 8 of Romans. Romans chapter 8. 8? Chapter 8? 23. Okay, basahin na. Simula natin sa 31. Sabi dito. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? In Him who did not spare His own Son, but gave Him for us all, how will that also be? Graciously give us all things. Who shall bring any charge against God's elect? It is He, God, who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus, the one who died? More than that, who was raised, who is in the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we are being killed all day long. We are regarded sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Amen? Okay, magkakasakit tayo minsan malubha, sakit natin, pero tayo ay victorious. Tayo ay more than conqueror. Hindi tayo natatalo, handito pa rin tayo sa simbahan. Patuloy tayo umaasa sa Panginoon. Dahil siya ang nagpapagaling. Amen? Shall we all arise? Hallelujah. Health, wealth, and anointing is for us. I-claim natin. Yes. I-claim natin sa Panginoon. Because that is promise. Sabi doon, in the name of Jesus. When we utter the name of Jesus, there is power. There is power to heal in the name of Jesus. Yun ang sabi ng Panginoon, merong kapangyarihan, magpagaling sa pangalan ni Jesus. When we offer our prayer to the Father in the name of Jesus, then the Holy Spirit is moving. Sino ba dito may kailangan panalangin? Amen. Sino may kailangan panalangin dito? Amen. Amen. Panalangin nila. Sister Terry, panalangin nila. Okay. Sino bang may kailangan ng panalangin? Sabi sa Bible pray, pray. Pray one another. Amen. Pray one another. Amen. Okay. Pray God Lord for this interview. Favor be upon him.
interview. They will be accepted. Salamat po namin ang mga ganun. Kilalanin ko niya ang ganun. Don't stop. Hallelujah. Father God, Lord, salamat Panginoon, o God, Lord, sa iyong kapangyarihan, o God, Lord, sa buhay, Panginoon, o God, Lord, ng aming kapatid, kay Sister Terry, Panginoon, sa isang kalakasan, sa isang encouragement, sa siya, Panginoon, o God, Lord, buhay na patutungo, Panginoon, o God, Lord, kung paano, Ama, o God, Lord, hallelujah, siya ay patuloy na umaasa, patuloy na kumakapit, Panginoon, o God, Lord, sa iyong pangalang Jesus, o God, Lord, in the name of Jesus Christ, O God, Lord, we release healing, O God, Lord. We release healing upon her, O God, Lord. Abba, Father, Lord, we destroy every infirmity, O God, Lord, upon her body, O God, in the name of Jesus Christ, O God, Lord. And we release healing, O God, Lord. We release the power of the Lord Jesus Christ, O God, Lord, and the Spirit, O God, to work upon her, O God, in Jesus' name, O God, Lord. Abba, Father, I pray, O God, Lord, ang kagalingan, Panginoon, O God, Lord. Abba, Father, in the name of Jesus, I rebuke every infirmities, O God, sa kanyang katawan to leave her body, in Jesus' name. In Jesus' name, O God, Lord. And Abba, Father, I claim healing right now, O God, Lord. Salamat, Panginoon, O God, Lord. Salamat sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Iman, O God, Lord. They're a blessing, O God, Lord. And Abba, Father, I pray, O God, Lord, patuloy mo siyang palalakasin, O God, Lord. Body, soul, and spirit, palalakasin mo siya, Panginoon, O God, Lord. Hallelujah. Nobody can separate her, O God, from the love of Jesus Christ, O God. Panginoon, salamat, O God, Lord. In the name of Jesus Christ, kiniklaim po namin ito. Hallelujah. Any particular order? Hallelujah. Oh, Panginoon, you're full of mercy and grace, O God, Lord. Hallelujah, Panginoon, tumarito ka sa lupa, O God, Lord, to die for our sins, O God, Lord, so that we may be forgiven, O God, Lord. Panginoon, nabayo ba yung katawan, O God, Lord, para kami magsigaling, Panginoon, O God, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord, we curse this cancer, O God, Lord, upon the body, O God, of Norma. In the name of Jesus, oh God, she's in the Philippines right now. They're planning to do operation, oh God. But our Father, you're our great decision. You are our surgeon, Panginoon, Lord. Winawasak namin, Panginoon, oh God, Lord. Ano bang karamdaman sa kanyang katawan, Panginoon? In the name of Jesus. In the name of Jesus, oh God, Lord, I command healing, oh God, upon the body, Panginoon. In the name of Jesus, oh Lord. In the name of Jesus. Oh, salamat, Panginoon, O God, Lord. Salamat, O God, Lord. Patuloy po, Ama, O God, Lord. Bigyan ng kapayapaan ng aming kapatid, O God, Lord. Si Nico, Panginoon, O God. Andun, Panginoon, O God, yung worries, Panginoon, O God, Lord. Andun, Panginoon, O God, Lord. Hallelujah po, ayan, Panginoon. Agaw ng kaaway, ang kagalakan, kapayapaan, Panginoon. But Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, strengthen him, O God, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Nico, O God. Sa kanyang pananampalataya, Panginoon, na kayo lamang nagpapagaling, O God, Lord. Lord, kiniklaim po namin something is going on, O God, Lord, upon the life of Norma, upon the body of Norma right now. Salamat, Panginoon, O God, Lord, because, Lord, you're the same yesterday, today, and forever, O God, Lord. You healed sickness before, O God, you still heal until now. Panginoon, salamat po, O God, Lord. Kiniklaim po namin ang kagalingan, Panginoon, O God, because we are your children, Panginoon, O God, Lord. Salamat po, Ama, O God, Lord. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Father God, Lord, hallelujah, I command this pain, O God, Lord, to leave the shoulder of Sister Jonah in the name of Jesus Christ. I command healing upon the shoulder in the name of Jesus Christ by the power of the words
By the power of the name of Jesus Christ, I command healing upon this shoulder, Panginoon. Upon this shoulder, Panginoon, Lord, I command healing, Panginoon, O God, Lord. Hallelujah. I command healing, Panginoon, O God, Lord, that this will disappear in the name of Jesus Christ. Salamat, Panginoon, O God, Lord. Salamat, O God, that healing is taking place right now, Panginoon, O God, Lord. Healing is taking place right now. Panginoon, salamat po, O God, Lord, sa kapangyarihan. Thank you, Lord, for the gift of healing, O God, Lord. Patuloy po, Ama, O God, pagpalain Sister Jonah, O God, Lord. Alam naman kami ginagawa, Panginoon, be always upon her, O God, Lord. Salamat, we claim the healing in Jesus' name. Amen. 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 Sige tayo na lang. Hallelujah. Father God, Lord, hallelujah. Father God, Lord, mamaya po, Lord, i-visit, O God, ang aming mga kapatid, O God, Lord. Lord, I give them boldness, O God, Lord. Give them authority, O God, Lord, the works of the enemy, O God, Lord. Father God, Lord, we pray right now, God, Lord, kaya Rain ng Panginoon, Lord, is being affected, Lord, with this schizophrenic syndrome, O God, Lord. Oh, Satan, we rebuke you in the name of Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, how you anointed the Lord Jesus Christ, who is living in our hearts to do good. And Lord, deliver those that are oppressed, Panginoon, oh God. I rebuke every spirit, oh God, Lord, of oppression in the name of Jesus. I rebuke this schizophrenic syndrome in the name of Jesus Christ, Lord. And I command healing, oh God, Lord, upon Reina in the name of Jesus Christ. In Jesus' name, oh God, Lord. Lord, I pray for deliverance, oh God, Lord. I pray for deliverance, oh God, Lord. In the name of Jesus Christ, Panginoon, oh God, Lord. I pray, oh God, Lord, that something, oh God, Lord, something good is going to happen, oh God, Lord, sa buhay ng na Panginoon. Siya po, Panginoon, yung anak, Panginoon, Lord. Kine-claim po namin ang healing, Panginoon, oh God, Lord, sa Kanya, Panginoon, oh God, Lord. Hallelujah. Father God, salamat, Panginoon. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Father God, salamat po, Ama, oh God, sa